Ngayon, nais kong ibahagi ito gamit ang pamagat na tabernakulo. Maaaring parang makakatulog ka agad nito o ang pamagat ay isang bagay na malamang ay narinig mo na akong banggitin ng maraming beses sa aking mga pag-aaral at sermon. Pero ito ay bahagi ng ang ikalawang tomo ng ikalabing isang aklat sa seryeng History of Redemption na kamakailan lamang inilapala sa wikang Koreano. At ang unang aklat na aming pinag-aralan sa pamamagitan ng aming cell group at Bible study times tungkol sa templo ni Ezekiel. Ang ikalawang aklat ay pinamagatang Ang Templo ni Zerubabel at ang mga inilaan na talangkanan ng mga bumalik. Ang templo ni Zerubabel at ang mga inialay na talangkanan ng mga bumalik. At ang aklat na ito ay maraming tinatalakay tukol sa pagkabihag sa Babylonia, lalo na ang pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. At kabilang sa mga bumalik, ang mga nakipabahagi sa muling pagtatayo ng templo. At naniniwala ako na ang bahaging ito ng kasaysayan ng pagtubos, ang bahaging ito ng lumang tipan, ang pagkabihag sa Babylonia, ang pagbabalik at muling pagtatayo ng templo ay isang tipo. Isang pagbabala ng katapusan ng panahon dahil sa pahayag, ito ay tumutukoy sa Babylonia. Sa pahayag Kabanata 18, sinabi ni Jesus, "Lumabas kayo sa Babylonia, bayan ko." Kaya ito ay paglalarawan ng namataong lalabas mula sa espiritual na Babylonia sa huling panahon at magiging bahagi ng bagong Jerusalem na isang bagong templo. Kaya sa lumang tipan, lumabas sila sa Babylonia. At tanging ang mga piling tao ng Diyos na may mga talangkanang inilaan ang lumahok sa pagtatayo ng templo ng Diyos, ang bagong templo, pagkatapos ng pagkawasak. At sa pagkakataong ito sa huli, dalangin ko na tayo ay maging mga miyembro, ang inilaan na espiritual na kalangkanan na makikibahagi sa pagtatayo o pagiging bahagi ng bagong Jerusalem, ang bagong templo. Amen? At iyan din ang katuparan ng templo ni Ezekiel. Kaya ang diin ay nasa pagtatayo ng templo ng Diyos. At kapag pinag-uusapan natin ang pagtatayo ng templo ng Diyos, hindi lamang natin maaaring isipin ang pisikal na gusaling ito, kung saan nakikilahok pa yan tayo habang sinusubukan nating itayo ang huling 2 unit, kundi tinutukoy din ito ang espiritual na templo ng Diyos, simbahan ng Siyon, para sa atin, sa ating aplikasyon, at higit na mahalaga sa pagtatayo ng ating sarili bilang templo ng Diyos. At ang kasaysayan ng pagtubos, sa madaling salita, ang kasaysayan ng Biblia, ang gawain ng kaligtasan ng Diyos, ay maaaring maunawaan bilang kasaysayan ng templo ng Diyos. Ngayon, kapag iniisip natin ang templo, ano ang imaheng pumapasok sa isip mo? Minsan, naiisip ko ang malaking templo sa Siming kung alam mo ang tinutukoy ko. May malaking templong Buddhist, alam mo? Kapag iniisip natin ang salitang templo, kung minsan ay naiisip natin ang mga dambana at templo o maging ang gusali ng simbahan. Ngunit ang pagkaunawa sa templo ayon sa Biblia ay ang pananahan ng Diyos sa lupa kasama ang kanyang mga tao. Ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos ay nasa langit. Mulit kapag nais ng Diyos na makasama ang kanyang mga taong minamahal niya, lagi niyang ginagamit ang templo upang manahan sa piling nila. At kaya, ang kasaysayang ito ng templo ay nagsisimula sa Hardin ng Eden. At ibinahagi ko ang tungkol sa Hardin ng Eden ilang linggo na ang nakalipas na may pamagat na nasaan si Adan, di ba? At ang Hardin ng Eden ay hindi lamang isang hardin sa pagsasaka o hardin sa likod bahay. Ito ang espiritual na templo na itinatag ng Diyos at inilagay si Adan bilang isang pari. Ngunit ang templong iyon ay nawasak dahil pumasok ang ahas, dahil sa pamamagitan ng mga salita ng mga hayop na pinaniwalaan ng sangkatauhan, mga anak ng Diyos, tinanggihan nila ang salita ng Diyos, tinanggihan nila ang espiritu ng Diyos, at sinunod ang mga salita ng hayop. At dahil dito, hindi sila nakaranas na mamuhay kasama ang Diyos sa iisang lugar. At tinatawag namin yun, sila ay pinalayas mula sa Hardin ng Eden. Ngunit sa espiritual na aspeto, ito ay dahil hindi na sila maaaring manirahan sa iisang lugar kasama ang Diyos. Ama,
At pagkatapos nun, sinabihan ng Diyos sina Cain at Abel na sambahin siya sa pamamagitan ng handog. At iyon ang naging pundasyon kung saan binibigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng isang templo o tabernakulo. Kaya sa pamamagitan ni na Abraham, Isaac at Jacob, nagbigay ang Diyos ng isang pambansang templo o isang templo ng tolda ng pamilya kung saan sila maaaring pumunta at napagtanto ni Jacob na ito ang Bethel, kung saan naroon ang Diyos, ito ang templo ng Diyos, ito ang bahay ng Diyos. At kalaunan ay ibinigay ng Diyos ang tabernakulo sa pamamagitan ni Moises at pagkatapos ay ang templo sa pamamagitan ni na David at Solomon. At pagkatapos mawasak ang templo, bumalik sila at muling itinayo ang templo ni Zerubbabel. Ang templo ay isang daan at landas kung saan nahuhulog ang mga tao. Ang mga tao ay maaaring tumanggap ng pagbabayad sala at makabalik sa Diyos. Ito lamang ang paraan na ipinakilala ng Diyos sa sangkatauhan, lalo na sa lumang tipan, upang sila ay lumapit sa Diyos. Kaya mo bang lumapit sa Diyos, Mayman? Amen. Ikaw ba? Lumalapit ba tayo sa Diyos? At ito ay isang lugar, ito ay isang physical lugar kung saan sinasagisag ng Diyos ang kanyang presensya. Ikaw. Kaya ito ay isang lugar kung saan ginagamit ng Diyos upang makasama ang kanyang mga tao. Kaya kung ang Diyos ay kasama mo sa iyong tahanan, ang iyong tahanan ay magiging templong iyon na iyon. Amen? Ang templo ay naging isang nakikitang panukat din ng espiritual na kalagayan ng bayan ng Diyos. Nang sinusunod nila ang salita ng Diyos, ibinigay sa kanila ng Diyos ang tabernakulo. Nang sinusunod nila ang salita ng Diyos at nais silang sumamba sa Kanya, ibinigay sa kanila ng Diyos ang templo at ang tabernakulo at nanahan doon ng Diyos kasama ng Kanyang bayan. Gayunpaman, nang tumalikod sila sa salita ng Diyos at nagsimulang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ang templo ay nawasak. Kaya ang nakikitang templo ay parang isang panukat. Sinabi na niya, ipinahayag nito ang espiritual na kalagayan ng mga Israelita. Tingnan natin ang simbahang ito. Maganda ba ito? Magtinginan tayo. Ang ganda ba ng taong iyon? Wag mo akong tingnan. Magtinginan tayo. Maganda? Pwede bang sabihin nyo na lang sa isa't isa? Ay ganda mo. Huwag kang magsinungalin. Huwag kang magsinungalin. May mga ubo at hingal na hingal at reklamo kami. Pero maganda naman. Dalangin ko na ang magandang imaheng ito ng simbahang Zion ay magpahiwatig at magpahayag ng magagandang puso at espiritual na kalagayan ng mga miyembro ng simbahang Zion. Amen. Sa lumang tipan, lalo na noong nagkasala sila laban sa Diyos, winasak ang templo, nang sila ay magsisi, saka sila pinayagan ng Diyos na muling itayo ang templo at iba pa, at bukod pa rito, ang templo ay lumalarawan mismo kay Jesus. Tandaan, dumating si Jesus at sinabi ni Juan na siya ay nanahan kasama ng kanyang bayan. Ang salitang iyan ay nanatili sa Juan Kabanata 1. Ang versikulo 14, sa literal ay nangangahulugang siya ay nanatili sa tabernakulo kasama ng kanyang bayan. Ang bawat paglalarawan sa mga ibanghelyo ay nagsasabi sa atin na si Jesus ang templo. Sige, sa loob ng templo may handog na susunugin, naroon ng kordero, tama ba? Si Jesus ang kordero. May palanggana ng tubig, si Jesus ang tubig ng buhay. Merong liwanag, si Jesus ang ilaw ng sanlibutang ito at iba pa. At pagkatapos, ang unang bagay na ginawa ni Jesus noong sinimulan niya ang kanyang ministeryo, saan siya pupunta? Pumupunta siya sa templo, nilinis niya ang templo, at pagkatapos ay sinabi niya, gibayin ninyo ang templo, sapagkat itatayo ko itong muli sa loob ng 3 araw. Ano ba ang pinagsasabi niya? Si Jesus ay tinutukoy niya ang sarili bilang ang tunay na templo. Ang lahat ng mga templo at tabernakulo sa lumang tipan ay tumutukoy kay Jesus. Kaya hanggang sa puntong ito, isang bagay na narinig mo na dati.
Kaya mula ngayon, gusto kong ibahagi ang mga bahagi ng bagong aklat na ito. Wala ko niyang. Kahit ang mga bookstore sa Korea ay wala na nito. Sold out na lahat at booked na. At wala pa tayo niyan sa Ingles. Nasa Korean lang naman yan. Kaya naisip ko, siguro para masiyahan, kung talagang mausisa ka para matugunan ng iyong kuryosidad, babasahin ko ang libro. Maglaan ng ilang linggo para pag-aralan ang mga pangunahing bahagi ng aklat na ito upang maunawaan mo at malaman mo kung tungkol saan ang aklat na ito. Ayos lang ba yan? Gusto mo naman sana yan, di ba? Sige, at ang libro ito, ang unang bahagi bilang panimulang bahagi, nagpapaliwanag ng kasaysayan ng mga templo at ito ay dumadaan sa Hardin ng Eden, sa Tabernakulo, sa Templo ni Solomon, sa Templo ni Zerubabel at iba pa. Kaya itutuloy namin. Kaya sa susunod na linggo, malamang na pag-aaralan natin ang tungkol sa Templo ni Solomon at marahil ang Templo ni Ezekiel sa buod. At pagkatapos, pagdating natin sa templo ni Zerubabel, tatalakayin natin ang mga detalye ng mga pader, pagtatayo ng pader, at iba pa, ang mga talangkanan, at iba pa. Kaya hindi ko maipapangako na tatalakayin ko ang lahat ng nasa libro, pero tatalakayin ko lang ang mga pangunahing punto. At kung minsan ay maaaring maghalo-halo ako ng iba't ibang paliwanag at karagdagang paliwanag, at iba pa. Kaya, sa unang bahagi ng aklat na ito, muli, pinatalakay nito ang pagpapakilala sa mga templo. At ngayon, pag-iisipan natin ang tungkol sa tabernakulo. Ibinigay ng Diyos ang huwaran o tagubilin para sa tabernakulo sa ilang noong nagkakampo ang mga Israelita sa bundok Sinai. At sa ika-6 na pag-akyat sa bundok Sinai, ibinigay ng Diyos kay Moises ang 2 tapyas at ang huwaran, ang tagubilin kung paano itatayo ang tabernakulong ito pagkatapos ng 40 araw ng pag-aayuno. Exodo, Kabanata 24, versikulo 12 hanggang sa Exodo, Kabanata 31, versikulo 18. Ito ay ibinigay sa mga Israelita na lumabas mula sa Ehipto na naglalakbay sa ilang upang, sabi ng Diyos, ay makipagkita ako sa inyo. Apang sa wakas ay makatagpo ng Diyos ang kanyang bayan. Exodo 26, talata 22 at 25, talata 9. Ito ay itinayok sa unang araw ng unang buwan, 1 taon pagkatapos ng Exodo. Kaya iyon ay magiging taong 1445 BC dahil ang taon ng pag-alis ay 1446. Tama ba? Kaya noong 1445 BC, ang unang araw ng unang buwan, ito ay itinayo. Ang Exodo, Kabanata 4 po ang ating binabasa ngayon. Kabanata 4 po, talata 2 at talata 17. At ang tabernakulong ito ang naging sentro ng pananampalataya ng Israel hanggang sa may tayo ang templo ni Solomon noong 959 BC. Ngayon, ang Hardin ng Eden ang larawan ng templo na kailangang ibalik sa dati. Iyan ang huwaran, iyan ang modelo na kailangang ibalik sa dati. Ikaw at ako ay kailangang maibalik sa espiritual na kalagayang iyon. At ano ang naroon sa Hardin ng Eden? Napag-usapan na natin yan. Napag-usapan ko na yan ilang linggo na ang nakalipas, di ba? May tubig ng buhay na umaagos doon. Mayroong kapahiningan sa araw ng Sabat dahil mayroong pakikisama sa Diyos, paglalakad at pakikipag-usap sa Diyos. Nagkaroon ng ganap na proteksyon. Walang panganid. Gayunpaman at lahat ng bagay, maging ang pagkain, ay ibinigay ng Diyos. Ngunit nang pumasok ang ahas sa hardin, nakinig ang lalaki sa ahas, sumunod sa ahas, at sinabi ni Jesus, sumunod ka. Ito ay nagiging Panginoon, iyong Panginoon. Sinusunod mo ang salita nito. Kung susundin nila ang mga salita ng halimaw, ang halimaw ang magiging Panginoon nila. Lumapit si Jesus at sinabi, kayong mga anak, inyong mga ama.
ay parang ahas, ang dyablo. Ay yung lahi ng mga ulupong, mga anak talaga ng mga ulupong. Bakit? Dahil sinunod at tinanggap nila ang salita ng ahas. At dahil dito, hindi sila nakapagsamantala o ang kanilang pribilehiyong kumuha ng buhay mula sa punong kahoy ng buhay ay inalis. Natuyo ang kanilang buhay dahil wala na roon ang tubig ng buhay. Hinailangan nila magpakahirap para mabuhay. Wala nang pahinga sa araw ng Sabat. At higit sa lahat, pinakamahalaga, hindi sila makalapit sa Diyos o sa punong kahoy ng buhay. Hindi sila maaaring lumakad kasama ng Diyos, makipag-usap sa Diyos. At kaya nga kailangan ng Diyos ang kagamitang ito o ang daang ito na tinatawag na templo o ang tabernakulo para sila ay makabalik. At makikita mo ang lahat ng mga bagay na ito sa tabernakulo. At kapag ipinagpalit nila ang larawan ng Diyos sa mga larawan ng halimaw at ng mga gumagapang na nilalang, gaya ng sinasabi sa atin sa mga taga-Roma, Kabanata 1, mga bersikulo 20 at 21, sinusubukan ng Diyos na baguhin sila pabalik sa wangis ng Diyos. Ibalik sila sa kanyang presensya. At ano nga ba ang mas madali para sa Diyos na dalhin sila? Pabalik sa kanyang presensya o para ang presensya ng Diyos ay makasama nila. Kaya sabi ng Diyos, sila ay naglalakad sa ilang. At ang ilan ay kumakatawan sa kabaligtaran ng hardin ng Eden. Walang tubig. Ang ilang ay isang lugar na walang tubig. Kailangan pa nilang magpatuloy sa paglalakad. At palagi silang nanganganib dahil sa mga halimaw. At sinasabi sa atin ng Biblia na may mga ahas noon. Mga ahas sa harding, sa ilang. May mga hayop, mababangis na hayop. Walang pagkain. Talungkutan, malamig at madilim. Iyan ang ilang, di ba ra? Kahit sa araw, mapapasok pa rin sila ng araw. Kahit ang araw ay hindi nakakatulo. Pero ang nakakamangha ay ang Diyos ay tumatawag sa pamamagitan ng tinatawag ni Diakono Esteban sa mga Gawa 7, talata 38, ang simbahang iyon sa ilang na eklesya. Alam mo ba kung bakit? Ano kaya ang lugar na yun kung walang tubig? Alam mo, ang hardin ng Eden ang tunay na simbahan, hindi ba? Umaagos ang tubig ng buhay, Sabat, presensya ng Diyos. Ganon dapat ang simbahan. Ngunit tinatawag ng Diyos ang iglesia sa ilana. Bakit? Wala itong tubig. Nanganganib, walang Sabat. Ngunit sabi ng Diyos, lalakad ako kasama mo sa ilang, sa tabernakulo. Ang tabernakulo ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Unin mo ang tabernakulo. Ilalagay mo ang tabernakulo sa gitna, magkampo ka sa paligid ng tabernakulo. Nandun ako. Kaya kahit sa ilang, lalakad ako kasama mo. Magbibigay ako ng tubig sa pamamagitan ng bato. Bibigyan kita ng pagkaing mana. O protektahan kita mula sa mababangis na hayop at mga ahas. At sa pamamagitan ng tabernakulo, isinagawa nila ang Sabat. Sa pamamagitan ng mana, ipinamuhay nila ang Sabat. At sa kamatuwid, kahit sa ilang na iyon, pinahihintulutan ng Diyos ang mga Israelita na maranasan ang tubig ng buhay, proteksyon, Sabat at paglakad kasama ng Diyos. At ano ang ginagawa nila sa pamamagitan ng tabernakulo? Naririnig nila ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng tabernakulo. Maaari silang bumalik at tumanggap ng buhay sa tabernakulo. Kaya ang presensya ng tabernakulo ay ginawang parang hardin ng Eden ng ilang tao. Ikaw at ako, lalo na ikaw, ay nabubuhay sa tinatawag na ilang ng mundong ito. Muwik pinayagan ng Diyos ang simbahang ito, pinayagan tayo ng Diyos sa salitang ito. Apang siya'y makalakad kasama natin, maprotektahan tayo at mabigyan tayo ng tubig ng buhay. Taos puso kong dalangin na samantalahin natin ito. At iyan ang kahulugan ng simbahan.
Dalangin ko na kahit na nakikipaglaban ka sa kadiliman at kay Satanas sa mundo, sa sandaling pumasok ka sa simbahang ito, ay matagpuan mo ang kapayapaan ng Diyos, ang sabat, ang espiritual na tubig ng buhay, na maaari tayong mapuno ng tubig, ng buhay na walang hanggan dito. Amen? Nagpuyat ka ba ng sobra kagagi? Maagang paghahanda para sa Chinese New Year? Kaya ang libro, para sa bawat templo, dumadaan sa apat na pangunahing kategorya, apat na pangunahing punto. Una ay tungkol sa lugar, napiling lugar. Ano masasabing isang lugar na pinili ang templong iyon? Pangalawa, ang presensya ng Diyos sa templong iyon. Ano natin matutukoy? Ano ang indikasyon ng presensya ng Diyos? At pangatlo mga paay, sino-sino ang mga naglilingkod sa templo? At pang-apat, mga handog, anong uri ng mga handog ang ibinibigay sa templong iyon? Kaya sa tabernakulong ito, unang punto, paano ito maituturing na isang lugar na pinili? Anong sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa tabernakulo bilang ang piniling lugar ng Diyos? Muli, ang tabernakulo ay isang lugar ng pagsamba. Kailangang dalhin iyon tuwing lilipat ang mga Israelita mula sa isang kampo patungo sa isa pa. Sa mga bilang, Kabanata 7, talata 1, sinasabi nito, ngayon, ng araw na matapos maitayo ni Moises ang tabernakulo, ay kanyang pinahiran ng langis at pinabanay ito, pati ng lahat ng mga kagamitan nito, at ang dambana at ang lahat ng mga kagamitan nito. Pinahiran niya sila ng langis at itinalaga rin sila. Ang salitang ilaanvi po ay kadash. Ang ibig sabihin ng kadash ay maging banal, ipagkait sa ordinaryong paggamit, ialay at maging sagrado. Hindi ito ang place M. Ang place Saint M ay nagbibigay diin o nagpapatindi ng ugat na nagpapahiwatig na espesyal na pinili at itinalaga ng Diyos ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay hindi dapat gamitin para sa ordinaryong paggamit. Ito ay ginagamit lamang para sa layunin ng Diyos at sa katuwid, ito ay banal. Dalangin ko na ang ating simbahan ay ilaan lamang para sa Diyos. Dalangin ko na ang inyong mga katawan ay ilaan din para sa paggamit ng Diyos lamang. Dalangin ko na sana ganun din ang ating mga pamilya. Sa Deuteronomio 12, versikulo 5, versikulo 11, versikulo 14, versikulo 21 at 26. Muli, sinasabi sa atin ang Deuteronomio 12, versikulo 5, 11, 14, 21 at 26 kung gaano kabangal ang lugar na ito. Ang banal ay nangangahulugang ang kabanalan ang kinakailangan, ang pangunang kailangan para sa tahanan ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Maaari bang tumira ang Diyos sa iyong tahanan? Maaari ka bang maglaan ng ilang segundo para maalala kung ano ang hitsura ng iyong bahay ngayon? Bumalik ka na sa kama mo. Isipin mo, nataayos na ba ang kama mo? Tara, pumunta tayo sa kusina. Nahugasan na ba ang mga pinggan? Banal ba ito? Malinis ba ito? Nakahiwalay ba ito? Handa na ba ito para sa presensya ng Diyos? Panlabas yan. Panlabas na anyo lang ang tinutukoy ko. Pero saka nating balikan ang puso natin. Nakahiwalay ba ito? Banal ba ito? Handa na ba kayo sa presensya ng Diyos? O puno ba ito ng mga iniisip tungkol sa bakwa at mga pangmeryenda at CNY, angpaw? Magkano kaya ang kikitain ko ngayong taon? Hindi. Nakahanda na ba ito? Josue, Kabanata Siyam, versikulo 27. Ngunit ng araw na iyon, ginawa sila ni Josue ng mga mamumutol ng kahoy at mga mananalok ng tubig para sa kapisanan at para sa dambana ng Panginoon. Hanggang ngayon, sa lugar na kanyang pipiliin. Ang tabernakulo, ang lugar na espesyal na pinili ng Diyos para sa kanya upang manirahan,
at para makipagkita siya sa kanyang mga tao. Pangalawa, isipin natin ang presensya ng Diyos. Naroon ba ang Diyos sa tabernakulo? Muli, kasabay nito, tanungin natin ang ating mga sarili, naroroon ba ang Diyos sa aking buhay? Naroon ba ang Diyos sa simbahang ito? Naroroon ba ang Diyos sa bansang ito, sa bansang ito? Naroon ba ang Diyos sa aking tahanan? Ang tabernakulo ang siyang tahanan ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay naging malinaw sa dalawang paraan sa tabernakulo. Ang una ay nakipagkita ang Diyos sa mga Israelita sa tabernakulo at nagsalita sa kanila mula sa tabernakulo. Kaya naramdaman ng mga Israelita ang presensya ng Diyos dahil narinig nila ang salita ng Diyos sa tabernakulo. Aos puso kong idinadalangin na sana ay maging ganoong uri ng lugar ang Zion Church. Kapag tayo ay dumarating, naririnig natin ang salita ng Diyos. Naway hindi mapuno ang lugar na ito ng mga salita ng ahas o ng mga salita ng mga tao, kundi ang salita ng Diyos. Balikan natin ang Exodo 29, mga talata 42 at 43. Exodo 29, 42 at 43. Ito ay magiging isang patuloy na handog na susulugin sa buong panahon ng inyong mga lahi sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng Panginoon, kung saan ako makikipagkita sa iyo upang makipag-usap sa iyo roon, ay makikipagkita rin ako roon sa mga anak ni Israel. Patuloy na sinasabi ng Diyos. Arang alam mo na, kapag nasasabik ang mga anak natin sa isang bagay, paulit-ulit nilang tinatanong, pupunta ba tayo roon? Pupunta ba tayo gon? Nandito na ba tayo? Medyo ganon, di ba? Sa ganitong paraan, patuloy na sinasabi ng Diyos, doon kita makikipagkita. Makikita tayo roon. Bakit? Dahil simula noon hardin ng Eden na siyang pagbagsak ng sangkatauhan, ang Diyos ay espiritual na nakipagkita sa kanyang bayan. Pero opisyal na, ito ang unang pagkakataon na sinabi ng Diyos, bababa ako at makikipagkita sa aking bayan. Parang mainit na dito, di ba? Ano ka nakapunta sa simbahan ngayon? Inaasahan at nasasabik ka ba na makikipagkita ako sa Diyos? O sabi mo, nako, linggo na naman. Hindi na ako makapaghintay na matapos ito para makabalik ako at ma-enjoy ang bakasyon. Tuwang-tuwa ang Diyos na makaharap ang Diyos, kasama ang kanyang mga tao. Exodo 25, talata 22. Doon, makikipagkita ako sa iyo mula sa itaas ng luklukan ng awa, mula sa pagitan ng dalawang kerudim. Magtakda tayo ng mga appointment o date kasama ang Diyos. Araw-araw, linggo-linggo. At dalangin ko na sana ay mas lalo pa tayong maging masaya sa pulong na ito. Pagkikita sa Diyos. Alam mo, paglabas natin, tumingin tayo sa salamin ng isang beses pa para ihanda ang ating mga sarili para sa Diyos. Isang bagay na naging sanhi ng pagbagsak ng templo at pagkawasak nito, at ang dahilan kung bakit labis na nagalit at naggalit si Jesus nang pumasok siya sa templo, ay dahil ang lahat ay pawang seremonya, isang formalidad lamang, isang nakagawian lamang, isang lingguhang bagay o pang-araw-araw na bagay lamang. Otomatikong ginagawa ng mga tao ang mga bagay-bagay. Wala silang pakialam kung naroon ang Diyos o wala, dahil hindi talaga sila lumalapit upang salubungin ng Diyos. Pumupunta lang sila rito dahil regular na gawain nila iyon. Iyan ang simula ng pagkawasak ng templo. Ayan din ang simula ng pagkawasak ng isang tao. Kapag ang aking pakikipagtagpo sa Diyos ay nagiging walang kabuluhan. Ang pangalawang paraan ng Diyos upang maipakita ang kanyang presensya sa tabernakulo ay ang pagpuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon sa tabernakulo. Exodo, Kabanata 4 na po, mga bersikulo 34 at 35. Pagkatapos ay tinakpan ng ulapang tolda ng kapisanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ng tabernakulo. Hindi makapasok si Moises sa tolda ng pagpupulong dahil natakpan ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ng tabernakulo.
Naway mapuno ng kaluwalhatian ng Diyos ang iyong buhay, ang iyong tahanan, at ang iyong sarili. Kahit na pumunta tayo sa bahay ng ating mga kamag-anak, sa bahay ng ating mga magulang, kahit na hindi sila naniniwala kay Jesus, ang iyong presensya ay magbibigay ng liwalag sa kanila. Saan ka man pumunta, ang kaluwalhatian niyang Diyos ay sumusunod sa iyo. Gaano kahanga-hanga yun? Saan ka man pumunta, ang sakit ay itatapon. Saan ka man magpunta, mararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos. Para tayo ay maging templo, ang espiritual na tabernakulo, kailangang salitain ng Diyos ang kanyang salita sa pamamagitan natin. At kailangang ipakita ng Diyos ang kanyang presensya sa ibang tao. At iba pang mga tao lumalapit sa amin. Mararanasan natin ang presensya ng Diyos. Posible ba yun? Maaring isipin mo, hindi ako kwalipikado para diyan. Hindi naman ako ganun kabanal. Ngunit kung ang kaluwalhatian ng Diyos ay darating sa iyo, ang biyaya ng Diyos ay darating sa iyo, gusto man natin o hindi, naniniwala ako na gagamitin ka ng Diyos, gagamitin tayo upang ipakita ang kanyang presensya, ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa mundong ito. Amen? Ang kapuspusan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay tanda ng presensya ng Diyos. At kalaunan, nang dumating si Jesus, sinasabing ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa Kanya. 1 Kabanata 1, versikulo 14, babasahin ko ito para sa iyo. At ang salita ay naging laman at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Pangatlo, isipin natin ang mga pari. Pagkatapos maitayo ang tabernakulo, humirang ang Diyos ng mga pari at levita upang maglingkod dito. Ito ay isang espesyal na pribilehyo, espesyal na gawain, kung paanong hinubog ka ng Diyos, ang hardin ng Eden, at inilagay doon si Adan, at nilikha at ginawa si Eva, ang babae, upang magtulungan sa paggawa sa templong iyon. Naglagay ang Diyos ng mga pari at mga levita. Ikaw at ako ay inilagay ng Diyos sa templong ito. Exodo 28, talata 1, kabanata 29, talata 9, at Deuteronomyo, kabanata 33, versikulo 10. At ang mga levita lamang sa mga tribo ng Israel ang kasama. At ang mga inapo lamang ni Aaron ang itinalaga ng Diyos bilang mga pari. Babasahin natin ang Deuteronomyo 33, talata 10. Deuteronomyo 33, versikulo 10. Ituturo nila ang iyong mga tuntunin kay Jacob at ang iyong kautusan sa Israel. Maglalagay sila ng insenso sa harap mo at mag-aalay ng mga handog na susunugin sa iyong altar. Ang kanilang gawain ay ipahayag ang salita ng Diyos, ipaliwanag ang salita ng Diyos, at ituro ang batas sa mga tao upang malaman nila kung ano ang tama at kung ano ang hindi. Pangalawa, ang pagsusunog ng insenso at pagbibigay ng handog ay paglilingkod sa pagsamba. At naniniwala ako na binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng bahagi rito. Ipagpapatuloy natin to. At lalo na sa panahon ngayon dahil sa COVID-19 at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng Omicron at iba pa, ang ating mga pinuno, ang ating mga SMO, ang ating worship committee, elder at ang mga miyembro ay talagang nasa pinakamataas na alerto. At sa pamamagitan ng panalangin, sinisikap naming matiyak na ang aming mga serbisyo ay magpapatuloy. At sasabihin ko sana ito noong may mga anunsyo, pero gagamitin ko ang pagkakataong ito para sabihin yan. Nais kong pasalamatan ang lahat ng mga nagtatrabaho at nakikilahok at lahat ng ating mga miyembro para sa inyong kooperasyon upang matiyak na ligtas ang ating simbahan. At para sa mga nananatili sa bahay dahil sa close contact o positibo resulta ng pagsusuri, maraming salamat sa pananatili sa bahay. At pinoprotektahan ng simbahan. Pero gumawa tayo ng isa pang hakbang. Protektahan din natin ang simbahan at ang ating mga miyembro mula sa kadiliman ni Satanas.
Maging alerto tayo sa espiritual na aspeto, maging gising at maging alerto upang ang kadiliman ay hindi tumago sa simbahang ito. At panghuli, pang-apat, mga handog na ibinigay sa Diyos, na inialay sa Diyos. Mga handog at sakripisyo. May 5 uri ng handog na ibinibigay sa tabernakulo. Una, handog na susunugin. Levitiko, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 17, handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay sa Hebreyo ay salitang ola na nagmula sa pandiwang Hebreyo na ala na nangangahulugang umakyat o para umangat. Ito ay nagmumula sa imahe ng aroma at bango at maging sa usok na pumapailan lang sa Panginoon kapag ang buong handog ay nasusunog. At ang mga handog na ito, ang layunin ng mga handog na ito ay alisin ang kasalanang humaharang sa daan sa pagitan natin at ng Diyos. At ang 5 uri ng handog na ito ay ibinigay sa tabernakulo upang ang mga tao ay mapalapit sa Diyos. At ang handog na susunugin na ito ay siyang sumusunog sa buong handog. Tayo ang nagiging sakripisyo. At sinunog namin ang buong bagay. Ang kabuuan sa pagsisisi, sa pag-aalay at pangako sa Diyos. Ang halawa, handog na butil, Levitiko, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 16, Levitiko, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 16, handog na butil. Sa Hebreyo ay minya. Nangangahulugang regalo, parangal, sakripisyo at katapatan. Ito ay isang handog na ibinibigay kasama ng isa pang handog na nagpapahiwatig ng katapatan at dedikasyon. Salamat! Ang ibig sabihin ng katapatan ay, Diyos, saan mo man ako dalhin, ano man ang ipagawa mo sa akin, susundin ko. Yan ang katapatan. Yan ang tatapatan. Ginagawa kong regalo ang aking sarili sa Diyos, isang handog sa Diyos. Ito ay isang handog na ibinibigay sa pamamagitan ng pinong giniling na butil. Kailangan nating gilingin ng pino upang hindi tayo maging magaspang o magaspang. Butil, pero pino. Naninigas ang kapigasan ng ulo ko. Ang aking mga nakapirming kaisipan, ang aking mga pamamaraan, ang aking selos, alitan, poo. Kailangan ng guluin yan kung paanong si Jesus ay giniling at pinunit na parang mana sa lusong sa krus. Ang atlo, handog pang kapayapaan. Levitiko, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 17. Levitiko, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 17. Alay ng kapayapaan, siya nga pala, ang 12 aklat na narinig ko ay tungkol sa mga detalye ng mga handog na ito. Iba't ibang uri ng mga handog. Paano natin sinasamba ang Diyos? Ang handog pangkapayapaan ay shalem sa Hebreo. Nagmula sa salitang shalom na ang ibig sabihin ay magkaroon ng kapayapaan o ibalik ang dati. At dito nagmula ang salitang shalom, siyempre. Ito ay nagpapahiwatig ng pananabik para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ito ay pasasalamat sa biyaya ng Diyos, alay ng kapayapaan. At naniniwala ako, yan ang ginagawa natin. At habang ipinagdiriwang natin kasamang ating mga pamilya, habang ipinagdiriwang natin ang bagong taon ng mga Tsino, tandaan nating magpasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya sa pagbibigay sa atin ng bagong taon. Maging mapayapa tayo sa piling ng Diyos. At pang-apat, handog para sa kasalanan. Levitiko, Kabanata 4, talata 1 hanggang sa Kabanata 5, talata 13. Levitiko 4, 1 hanggang 5, 13. Handog para sa kasalanan.
Sa Hebreyo, nagmula sa pandiwang hata na nangangahulugang hindi tamaan ng target, kasalanan. Ito ay isang handog na inihihanda ng isang individual kapag siya ay nagkasala, nakagawa ng kasalanan. Naghahanda siya ayon sa kanyang kakayahan. Para sa mga may hirap, marahil mga kalapate o maliliit na hayop at iba pa. Ngunit sila ang naghahanda at nagdadala sa pari ng handog para sa kanilang sariling kasalanan. At sa handog na ito para sa kasalanan, ang dugo ay minsang iwiniwisik sa mga muwebles ng tabernakulo upang linisin ito. Kaya ang focus sa handog na ito para sa kasalanan ay ang paglilinis. At pagkatapos, sa huli, ang handog para sa pagkakasala. Levitico, Kabanata 5, versikulo 14 hanggang Kabanata 6, versikulo 7. Ang handog para sa pagkakasala ay asyam sa Hebreo, na nagmula sa pandiwang asya na nangangahulugang lumabag, maging nagkasala o magdala ng kabayaran. Ngayon, ang handog na ito para sa pagkakasala ay ibinibigay kapag ang isang tao ay nagkasala laban sa isang bagay, sa banal na bagay. Halimbawa, kung pumasok sila sa tabernakulo at dahil sa hindi sinasadya o sinasadya ay may nabasag sa loob nito. Anong gagawin natin kapag may nabasag tayo sa simbahan? Ang mga simbahan ang nagpapatawad. Hindi natin ginagawa yan, di ba? Pero sa lumang tipan, ayon sa batas ng handog para sa pagkakasala, ang kailangan nilang gawin ay kung may nasira sila o nagkasala sila, alam mo na, ninilalapastangan ng isang banal na bagay, kailangan nila itong palitan. At pagkatapos ay nagdala sila ng isang lalaking tupa bilang handog. Hindi siram. Maliit na bagay, di ba? Nagdadala sila ng isang lalaking tupa bilang handog, kasama ang ikalimang bahagi ng halaga o anumang bagay na kanilang sinira o dinunisan. Nagkakasala sila laban sa bagay na iyon, pinapalitan nila, dinadala nila ang handog na tupa na may dagdag na ikalimang bahagi. At iyan ang handog para sa pagkakasala. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang mga handog na ito ay para sa layuning alisin ang humaharang sa pagitan ko at ng Diyos. Ano ba ang humaharang sa pagitan mo at ng Diyos? At ang mga handog na ito ay kailangan sa lumang tipan. Ngunit nangangahas akong sabihin na kailangan ito sa bagong tipan. Siguro hindi sa parehong format. Ngunit ang mga handog na ito ay ibinigay na para sa atin ni Jesus sa krus. Ang pagpapako sa krus ay handog na susunugin. Si Jesus ay naging handog para sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo na iwinisik sa atin. Nilinis niya tayo. Natumba siya sa lupa. Siya ay napunit, parang handog na butil. Gumawa siya ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. At ang handog para sa pagkakasala ay tungkol sa pagbabayad. Siya ang naging kabayaran para sa atin. At yun ang dahilan kung bakit ang kailangan lang nating gawin ay, sa pangalan ni Jesus, lumapit sa ating Ama. Halina't sambahin siya sa pangalan ni Jesus. At magtiwala sa pangalan ni Jesus at makatagpo ang Ama. Isang bagay tungkol sa pagdating nitong espesyal na panahon ng bagong taon ng mga Tsino, masayang ipinagdiriwang ang okasyong ito sa maraming iba't ibang mga bansa sa buong kontinente ng Asya, lalo na sa bansang Korea at mga karatigpok nito. At isa sa mga ginagawa namin ay ang bumisita sa aming mga magulang. Bumibisita tayo at nagbibigay ng respeto sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola. Meron tayong muling pagsasama-sama ng ating mga kapamilya para ibahagi ang ating pagmamahal, hindi ba? Nararamdaman mo ba kung gaano nag-iisa ang ating Ama sa langit? At kaya nga, patuloy niyang sinasabi, narito, sa tabernakulo, gusto kong makipagkita sa iyo, gusto kong makipagkita sa iyo. Halina kayong mga anak ko. Hayaan mong pagpalain kita, hayaan mong alisin ko ang iyong mga kasalanan.
Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang espiritual na ompaw. Ang mga biyaya ng buhay, mga biyaya ng tubig, mga biyaya ng langit. Gawin natin yan ngayong bagong taon ng mga Tsino. Siyempre, bibisitahin namin ang aming mga magulang, iyong mga makakasama ninyo. Pero kasama ang mga magulang o kahit bago pa yun, dalawin natin ang ating Ama sa Langit. Ang aming Ama na labis kaming namimiss, na naghihintay sa amin. Lumapit tayo ng tunay sa ating Ama. Ama, sobrang namimiss ka na namin. Mag-hello man lang tayo kay papano. At naniniwala ako na ang Ama, ang ating Ama, ay magbibigay sa inyo ng mga kamangha-manghang agpapala para sa taong ito. Bilang konklusyon, ang templo ng Diyos, ang unang templo, ang halaman na ng Eden sa mundong ito ay winasak. Mula noon, sinimulan ng Diyos ang dakilang kasaysayan ng pagtubos upang ibalik ang templong iyon. Ibinigay sa atin ng Diyos ang 66 na aklat ng Biblia upang bigyan tayo ng manual, ang paraan kung paano tayo makakabalik sa Kanya. At ang katapusan ng kasaysayan ng pagtubos, katapusan ng ito ang 66 na aklat ng Biblia, ang pahayag 21, 3 at 4. Basahin natin ito ng sabay-sabay ngayon at tatapusin natin ito. Babasahin ba natin ito ng may isang tinig? Pahayag 21, mga talata 3 at 4. At narinig ko, handa na, magsimula. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa gitna ng mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng iyakan, o ng hirap pa. Ang mga unang bagay lumipas na. Amen. Ito ang konklusyon. Ang konklusyon ay, ang tabernakulo ay nakabalik na. Hindi ang physical na tabernakulo, kundi ang bagong Jerusalem na siyang bagong kasintahang babae na naggayak para sa asawang lalaki. At sabi niya, narito na ang tabernakulo. At ano ang nangyayari sa tabernakulo? Ang Diyos ay mananahan sa atin magpakailanman. Papahiring niya ang mga luha mo. Wala nang kamatayan, ni luha, ni pagdadalamhati, ni iyakan o sakit pa. Naway maranasan natin iyang na yon. Hindi lang basta maghintay ng ilang taon, 10, 10 taon o daan-daang taon kung kailan man mangyayari iyon. Hindi sa ganong klaseng ugali. Maniwala tayo na maaari tayo makapasok sa tabernakulong iyan ngayon kapag dumadalaw tayo sa ating Ama. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagpapahintulot mong maging makatotohanan ng tabernakulong ito, ang pagpapala ng tabernakulo sa pamamagitan ni Hesukristo. At Ama, nagpapasalamat kami sa iyo ngayon na ang banal na Espiritu ay bumaba sa amin upang kami ay maging templo ng banal na Espiritu. Ama, naniniwala kami na gagamitin mo ang simbahang Zion at ang bawat miyembro upang ipahayag ang iyong salita sa maraming tao. Hayaan mong maramdaman at mapansin ng maraming tao ang iyong presensya. At Ama, dalangin namin ang iyong presensya sa sandaling ito at sa lugar na ito. Ipinagdarasal namin ang aming mga kapatid na dumaranas ng sakit, rehabilitasyon, chemotherapy at mga kahirapan. Dahil sa COVID-19 at dahil sa mga kadahilanang pinansyal. Dahil nayanig sila sa kanilang pananampalataya, maraming iba't ibang dahilan. Ngunit Ama, naway sumakanila ang iyong presensya tulad ng pagbisita mo sa iyong mga tao sa pamamagitan ng tabernakulo. Ama, sa sandaling ito, dalangin namin na ikaw ay sumailalim sa kanila. Bibisitahin mo sila. Aliwin mo po sila, Ama, saan man sila naroon. At aliwin mo kami, Ama. At Ama, tulungan mo kaming parangalan ka. Tulungan mo kaming sambahin ka. At tulungan mo kaming lumapit sa iyo at tumanggap ng buhay araw-araw. Naway ang simbahan ng Sion ay maging larawan ng bagong Jerusalem.
Naway magkaroon ng kaluwalhatian ang iyong kaluwalhatian sa lugar na ito. At Ama, ang iyong bayan saan man sila magpunta, naway sumama at makasama nila ang iyong kaluwalhatian. Nagpapasalamat kami sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen.